Nagsisinungaling ka na naman. Tumanggi si Sarah sa nais nitong gawin sa kanya. Mahigpit na hawak ang kanyang mga damit. Ano sa tingin mong gagawin ko sa'yo? Baka nagkukunwari ka lang na tinutulungan ako maligo at pagkatapos ng ilang sandali. Nakakunot ang noo ni Zephyr at sinabi ng hindi masaya. Ganito na ba ako sa isip mo? Isang hayop? Nagsalita siya ngunit wala yung tunog. Hindi na nagsalita pang lalaki. Dahil dito tinulungan siyang umupo sa upuan ni Zephyr. Saka nagbilin bago umalis. Sige, maligo ka na lang mag-isa. Maghihintay ako sa labas. Huwag kang matutumba. Pinanood siyang lumabas ni Sarah. Pagkatapos sinara ang pinto at tahimik na naghintay sa labas. Dahan-dahang nag-alis ng kanyang damit si Sarah. Ang pag-alis ng kanyang mga damit ay kumain ng lahat ng kanyang lakas. Nang maliligo na siya, nagpagtanto niyan talagang wala na siyang enerhiya. Nakaramdam siya ng konting hilo at kakulangan ng hangin. Nakatagilid siya sa dingding at mahina siyang tumawag. Zephyr! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Zephyr. Nakita siyang nakatigilid sa dingding na walang suot. Bumuntong hininga to. Sinabi ko sa'yo, wala ka pang lakas para maligo. May sugat ka sa ulo at nawalan ka ng maraming dugo. Mahihilo ka talaga. Mahinang sumagot si Sarah. Bigla ko naramdaman na parang nahihilo ako. Nangihina ang aking katawan. Napaka hindi komportable. Kapag nakahiga ka ng matagal, ganito ang mangyayari. Sagot ni Zephyr sa kanya. Hindi pinagalitan ni Zephyr si Sarah. Pinasandal niya ito sa kanyang balikat habang nililiguan. Maingat niya itong binubuhusan ng tubig at sinasabon. Mahina si Sarah at namumula. Hindi siya naglakas ng loob na magsalita habang ang tubig ay tumatama sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, tahimik ang buong proseso. Tangi ang tunog lang ng tubig ang naririnig. Agad na natapos ni Zephyr ang pagliligo sa kanya. Binalot siya ng malaking tuwalya at dinala siya palabas ng banyo. Buti na lang at nasa private room sila. Kung nagkataong nasa labas ay maraming tao. Nakakahiyang makita silang ganito. Ipinatong siya ni Zephyr sa kama at maingat na pinunasan ng mga patak ng tubig sa kanyang katawan gamit ang tuwalya. Ang mahabang pilik mata niya ay nanginginig at ang kanyang mukha ay maputla at may kulay rosas. Hindi napansin ni Zephyr ang kanyang kahihiyang nadarama. Merong 7 o 8 pasa sa kanyang katawan. Nang dumampi ang tuwalya na ginagamit nito, pagpunas sa kanya sa mga pasa, huminto ito at nagkaroon ng pag-aalala ang mga mata. Bumagsak ka ng marahas. Hindi alam ni Zephyr na marami siyang sugat at pasa. Car accident ang nangyari sa akin, kaya natural lang na marami ako sugat at pasa. Mas open-minded siya at iniisip na normal lang yon. Maswerte na hindi siya nagkaroon ng anumang bali. Tumingin si Zephyr sa mga pasa sa loob ng ilang sandali at sinabi sa mababang boses, hindi na kita pinapayagang magmaneho sa susunod. Hayaan mo may driver na maghatid sa'yo kapag lalabas ka. Napaisip siya. Anong sa susunod? Maghihiwalay din naman sila. Pero sa huli naisip niyang mas seryosong problema at tinanong. Anong mangyayari sa Porsche? Nasira na yon. Nakaramdam siya ng konting kalungkutan. Ngayong wala na siyang sasakyan, lahat ito dahil sa nakakainis na si Arman. Nakita ni Zephyr na siya ay malungkot at mahinang nagsalita. Kapag bumuti ka na, bibigyan kita ng bagong sasakyan. Tumanggi siya. Hindi na kailangan. Hindi na siya karapat-dapat tumanggap ng mga regalo mula dito. Noong nakaraan, dahil sila'y mag-asawa, wala namang masama kung tinatanggap niyang mga binibigay nito. Magiging estranghero na sila mula ngayon. Hindi makatuwiran na tanggapin pang kahit na anong regalo mula dito. Naglagay si Zephyr ng pamahid sa mga pasa niya. Pagkatapos binihisan siya at kinumutan. Oras na para matulog. Pagkatapos maligo, nagamit ni Sarah ang lahat ng kanyang lakas at sobrang antok na siya. Pumikit siya ng mabagal at bumagsak sa malalim na pagtulog. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla siyang nilamig. May ginagawang trabaho si Zephyr na sa kasalukuyan inasa gilid ni Sarah at nagbabasa ng documents. Narinig niya ang mga sinasabi ng asawa
Nangangatal si Sarah sa lamig. Hinihilan niya ang kumot at hindi niya mapigilan ang labis na panginginig. Ibinaba ni Zephyr sa lamesa ang mga dokumento saka siya nilapitan. Malamig pati ang kanyang mga paa. Umupo sa tabing kama. Tinakpan siya ng manipis na kumot. Niyakap siya at maingat na pinakalma. Parang batang pinapatulog. Naramdaman siya ng pamilyar na init at walang kaalam-alam na nakatulog na naman siya sa mainit na katawan ni Zephyr. Gustong-gusto niya na niyayakap siya nito. Ang amoy ng lalaki ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at seguridad. Lumipas ang isang gabi. Kinabukasan nagising si Sarah sa mga bisig ni Zephyr. Puno ng pagkalito ang kanyang malalaking mata. "Bakit ka natutulog dito?" Nakatulog sila sa parehong kama. Ang kama sa private room ay 1.5 metro ang laki. Sapat na para sa 2 tao. Niyakap siya ni Zephyr at nagsalita sa mahinang boses. "Patuloy kang magrereklamo na nilalamig ka kagabi. Kaya niyakap kita at pinakalma buong gabi." Namula siya ng kontit walang sinabing anuman. Wala ring sinabi si Zephyr at hindi siya binitawan. Tahimik lang tong nakahawak sa kanya at pareho silang nakaramdam ng init at kapayapaan. Maya-maya pa nagring ang telepono na gumambala sa kanilang katahimikan. Kinuha ni Zephyr ang telepono at pagkatapos na makipag-usap, sa kabilang linya siya'y umuo at ibinaba ang tawag. Inisip ni Zara na tsak na nalaman ni LV ang tungkol sa kanyang aksidente at humiling na dumaan si Zephyr doon. Ngunit bago siya tuluyang makawala sa lalaki, muling niyakap siya ni Zephyr. Napakahigpit, nagulat siya at mahina niya itong tinanong. "Bakit?" "Pinatawag ako ni Mama sandali. Magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako upang tingnan ka mamaya." Sagot nito. Kumipot ang mga labi niya at nagbigay lamang ng mahinang Matapos ang kanyang aksidente sa sasakyan, niligtas siya ni Zephyr at inalagaan siya ng buong puso. Talagang hindi niya masabi ang mga salitang pagtanggi o dapat bang sabihin na hindi niya kayang alisin to sa kanyang puso. Kaya't hindi siya nag-isip ng mga komplikadong bagay sa ngayon. Hayaan na. Bilang huli na lang ng pagnanasa, inasam niya makapiling to, pero ayaw naman ng mga taong nakapaligid sa kanila. Umalis na si Zephyr, nagpadala si Mr. Jomar ng masustansyang agahan. Maganda sa kalusugan ang mga pinadala nito na maaring makadagdag sa kanyang dugo. "Madam, ang mga agahan na to ay espesyal na pinaluto ng inyong asawa kay Aling Lydia. Talagang nagmamalasakit si Sir sa inyo." Parang pinabuild up ni Mr. Jomar si Zephyr sa kanya. Gumiti siya sa lalaki at maayos na kumain ng agahan. Pagkatapos niyang kumain, lumabas na si Mr. Jomar para sa kanyang trabaho. Wala na siyang magawa kaya humiga siya sa kama upang magpahinga. May kumatok sa pinto ng silid. Inisip niya na ito ay isang nurse at sumigaw. "Pasok!" Si Aurora ang pumasok. Hawak niya isang pulumpon ng mga blue enchantress sa kanyang kamay. Ayon sa bulong-bulungan, ang blue enchantress ay binibigay sa mga kabit. Kaya nang makita to ni Sarah, bigla siyang sumimangot. "Sarah, narinig kong naaksidente ka, kaya't dumaan ako upang tignan ka." Pumasok si Aurora na may dalang bulaklak at nang makita si Sarah na nakahiga sa kama na may benda sa ulo, ngumiti siya ng matamis. "Mrs. Smith, parang hindi naman tayo close para pumunta ka dito. Hindi tayo magkaibigan, di ba?" Matamlay si Sarah na nagsabi ng totoo niyang nararamdaman. "Sa aking puso, matagal na kitang tinuturing na aking kaibigan, Sarah," sabi ni Aurora. Pumasok siya at nilagay ang mga bulaklak sa tabi ng kama. "Narinig ko na ang dahilan ng iyong aksidente ay dahil sa paghihiganti ni Arman." Tumingin si Sarah sa kanya. "Ikaw ba ang nag-udyok sa kanya na gawin ito?" "Paano ko naman magagawa yon? Nakalimutan mo na ba? Kinidnap niya ako dati." Diretsong tumingin siya kay Sarah. Walang ebidensyang makakapagpatunay dito. Nagpigil din si Sarah ng kanyang emosyon saka to hinarap. "Makakaalis ka na. Wala na siyang sasabihin dito sa babaeng plastic na to." Ngunit ayaw ni Aurorang umalis. Hindi siya handang umalis ng ganun-ganun na lang. Umupo siya, pinagpag ang kanyang palda at nagsabing, "Ang kalagayan ni Tita LV unti-unti nang bumubuti sa mga nakaraang araw. Kaya na niyang lumabas para maglakad-lakad." Hindi nagsasalita si Sarah. Naghihintay na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Siyempre, hindi na niya kailangan tanungin. Nagsimula na siya sa kanyang kwento.
Sinabi rin ni tita na personal siyang sasama sa akin at kay Zephyr sa pagkuha ng aming mga wedding photo sa loob ng 2 araw. Nagpunta ka rito para lang sabihin sa akin yan. Pakiramdam ni Sari hindi napapagod si Aurora sa pagsasabi ng mga ganitong bagay sa kanya. At wala naman itong bago. Napabuntong hininga si Aurora at sinabing, Sarah, hindi ako nandito para inisin ka. Narito ako para hilingin sa'yo ilang araw na lang at kukunan na kami ni Zephyr ng mga litrato sa kasal. At sana wag mo tong sirain. Kaya kong palampasin ang pang-aakit mo kay Zephyr, pero sa ganitong mahalagang okasyon, umaasa akong alam mong dapat mong gawin. Ano bang dapat kong malaman? Kailangan mong malaman na mula ngayon, ako na magiging legal na Mrs. Zephyr. Pagkatapos ng kasal, titira ako kasama ang aking biyanan. Tungkol naman sa'yo, kung nais mong maging kabit ni Zephyr, hindi kita pipigilan. Pero may gusto kong linawin, Sarah. Tandaan mo ang iyong posisyon sa hinaharap. Sa publiko, maaari ka lang tawaging Miss Loizaga at ako si Aurora Smith, ang magiging Mrs. Zephyr. Sa mga okasyong tulad ng Pasko't Bagong Taon, natural lang na babalik si Zephyr sa lumang bahay para ipagdiwang okasyong kasama namin. Kapag naintindihan mo na yan, kung nais mo pang maging kabit ni Zephyr, pwede naman. Pero alamin mong boundaries mo, ngumiti si Sarah. Aurora, totoo bang ganyan ka ka-generous? Kaya mo bang makibahagi ng asawa sa ibang babae? Patuloy ang ngiti ni Aurora. Sa totoo lang, hindi ko kaya. Pero mahal ko siya, kaya mamahalin ko siya at ang kanyang nais gawin. Kung ipipilit niyang manatili ka, matututo akong tanggapin ka dahil talagang mahal ko siya. Pakiramdam ni Sari napakasama ng kausap niya. Akala mo kung sinong santa. Palagi kong iniisip na hindi naman kailangan na maging ganito kakomplikado. Dagdag ni Aurora. Kung sang-ayon ka sa akin, magagawan ko ng planong lahat. Mula ngayon, 3 tayong magsasama. Kapag turn ko na, sasamahan ako ni Zephyr. Kapag ikaw naman, hindi kita guguluhin. Akala ni Sarah na baliw na talaga si Aurora, kaya hindi na napigilan ang sarkastikong pagsagot niya dito. Sa tingin mo ba, nasa sinaunang panahon ka, na maaaring maraming asawa ng isang lalaki? Maraming mayayaman ng may kabit, naintindihan ko yan. Normal ang ekspresyon ni Aurora at hinawakan pang kanyang kamay. Tinatanggap ko na may ibang babae si Zephyr bukod sa akin. Ikaw ba? Tinatanggap kita. Kaya mo ba akong tanggapin? Nakasimangot siya at inalis ang kamay ng babae sa kanya. Kinikilabutan siya sa sinasabi nito. Aurora, huwag mo akong paglaruan ng ganito. Alam kong sinasabi mo lang to para mandiri ako kay Zephyr. Hindi, Sarah. Taos-puso ako sa sinasabi ko. Kung magkasundo tayo, hindi na mapapagod ng gusto si Zephyr. Paano to? Lilipat na lang ako sa inyo para tumira kasama niyo? Pakiramdam niya ay kakaiba talaga si Aurora. Biglang dumating si Zephyr. Binuksan ang pinto at nakita si Aurora. Malamig ang kanyang ekspresyon. Anong ginagawa mo? Binisita ko lang si Sarah. Magiliw na ngumiti si Aurora. Nagbigay lang ako ng mukhahi kay Sarah. At sa tingin ko maganda to. Kung gusto mo, pwede mo rin siyang tanungin. Para siyang santa habang kinukuhang takore sa kwarto ni Sarah. Sinabing kukuha siya ng mainit na tubig para dito. Bakit niya pa rin inaalagaan si Aurora? Samit ni Sarah sa sarili. Pakiramdam niya ituluyan ng nawasak ang kanyang pananaw sa mundo. Nang makita ni Zephyr na lumabas si Aurora, siya ay kumunot noo at nagtanong kay Sarah. Anong sinabi niya sa'yo? Sinabi niya na kami ay maghahatian sa isang asawa at lilipat siya sa bahay ko para tumira kasama natin. Sinabi rin niya na magkakaroon kami ng schedule sa'yo at magtuturingan na magkapatid. Hindi maipinta ang kanyang mukha habang ibinabahagi ditong mga sinasabi sa kanya ng babaeng yun. Unti-unting lumamig ang ekspresyon ni Zephyr. Matapos ang ilang sandali, lumapit siya at hinawakan ng noon ni Sarah. Nakatalikod si Sarah kay Zephyr, kaya't nagulat siya nang biglang naramdaman ang kamay nito. Agad niyang sinubukang itulak si Zephyr palayo. Ngunit hindi niya ito naitulak at bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Zephyr. Nakasimangot siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Pagmasdan mo sarili mo, nahulog ka na ba sa patibong? Ibinaba ni Zephyr ang kanyang mga mata, tiningnan siya. Kumunta lang siya rito at nagbitaw ng ilang salita. Agad na nag-ibang emosyon mo. Ibig sabihin, nagtagumpay siya. Naasar ka sa kanya. Natigilan si Sarah. Oo nga naman.
Ayos pa silang dalawa ni Zephyr kanina umaga, ngunit pagkatapos niyang marinig ang ilang salita mula kay Aurora, nagsimula na siyang mainis kay Zephyr. Ito'y isang laro ng isipan. Dahil kumilos na siya, dapat kang gumanti. Wika ni Zephyr. Paano ko gaganti? Sumunod ka sa kanya at manatili sa akin. Tinitigan niya si Zephyr at habang unti-unti siyang naunawaan ang ibig nitong sabihin, bumalik si Aurora na may dalang takore. Binuksan ni Aurora ang pinto at nakita silang magkayakap. Biglang lumamig ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niyo? Nag-uusap lang, sagot ni Zephyr na tila walang pakialam. Tumingin si Aurora kay Sarah. Naalala ni Sarah ang sinabi ni Zephyr at agad niyang naisip na gumanti. Niyakap niyang bewang ng lalaki at nilapat ang kanyang ulo sa mga bisig nito. Kakain na kami, hindi ka ba uuwi? Sabi niya kay Aurora. Naging malamig agad ang mukha ng babae. Napansin niya yun at bahagyang ngumiti. Malinaw na may pakialam si Aurora kay Zephyr. Ngunit ito pang nagpunta sa kanya para sabihin ang mga nakakainis na bagay. Kaya papatusin niya ito at titinan kung muli pa nitong sasabihin ang mga yon sa hinaharap. Anong dinala mong tanghalian para sa akin ngayon? Malambing niyang tanong kay Zephyr. Ginawa ni Aling Lydia ang paborito mong manghang na alimango at inihaw na salmon. Binitawan siya ni Zephyr at nilabas ang mga kahon ng pagkain. Ngumiti siya tumingin kay Aurora. Mrs. Smith, gusto mo bang kumain kasama namin? Manatili ka dito. Biglang sinabi ni Zephyr. Nagulat si Aurora, ngunit ngumiti at lumapit. Sige, mahilig si Sarah sa alimango pero mahina siya ngayon at wala siyang lakas. Tumulong ka, balatan mo mga to para sa kanya. Inilagay ni Zephyr ang kahon ng maanghang na alimango sa harapan ni Aurora. Natigilan ng babae sa sinabi ni Zephyr. Ano? Ayaw mong balatan? Tanong niya. Hindi ba gusto mong ituring siyang kaibigan? Bakit hindi mo man lang mabalatan ng ilang alimango para sa kanya? Halos mapatawa si Sarah at sumunod sa sinabi ni Zephyr. Oo nga, Mrs. Smith. Hindi ba ikaw ang nagmukhahi na subukan nating mamuhay ng tatlo? Kaya simulan na natin ngayon. Biglang tumigas ang mukha ni Aurora. Balatan mo, matigas na utos ni Zephyr. Pero walang upuan dito. Kaya tatayo ka habang ginagawa mo yan. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang pagkain para kay Sarah. Kumain ka na. Inalis ni Sarah ang tingin kay Aurora na galit na tila malapit nang mabaluktot ang ilong sa inis. Gumaan ang kanyang pakiramdam sa nakikita niya. Sinunod nito ang kagustuhan ni Zephyr, ngunit halatang hindi ito masaya. Pinagsandok siya ni Zephyr ng sabaw at tinsikaso siya ng mabuti. Samantalang si Aurora ay abala sa pagbabalat ng alimango sa tabi. Nang matapos niyang balatan ng isa, agad tong inabot ni Zephyr kay Sarah. Ayan, nabalatan na. Kainin mo na. Balatan mo pa yung dalawa. Nakakain ako ng 3 ng sabay. Ngumiti siya bilang pang-aasar dito. Humarap si Zephyr kay Aurora at sinabing, balatan mo pa ang dalawa. Nagdilim ang mukha ng babae at hindi man napigilang sabihin. Walang gamit dito para sa pagbabalat ng alimango. Mahirap tong gawin. Hindi naman, nakita ko mabilis ka namang magbalat. Magaling ka. Bihirang puri ni Zephyr dito. Ayaw na sana magsalita ni Aurora, kaya't wala siyang nagawa kung hindi pagpatuloy ang pagbabalat. Bigla namang nagsalita si Zephyr. Gumawa ka rin ng tsaa para sa amin. Gusto ko uminom pagkatapos kumain. Natigilan si Aurora. Paano sila makakapamuhay ng 3? Tila ginagawa na siyang katulong. Bahagyang kumunot ang noon ni Aurora. Zephyr, buntis ako. Hindi ba masyado ka na sobra para utusan ako ng ganito? Alam mo namang mahihirapan ako kapag matagal akong nakatayo. Hindi ba ikaw nagsabi na dapat tayong 3 ay magsama-sama? Bata pa si Sarah, kaya dapat mo siyang asikasuhin. Ikaw dapat ang mas mapagbigay dahil mas matanda ka. Kaya ikaw dapat ang mag-asikaso ng lahat ng bagay sa pamilya, maliit man o malaki. Kahit gaano kagaling si Aurora sa pagpapanggap, namutlang mukha niya na parang kulay na suka sa sandaling iyon. Pero buntis ako ngayon. Kung sa tingin mo hindi mo kayang mamuhay ng ganito, bakit mo ibinigay ang mungkahing ito? O gusto mo lang ba talagang mandiri si Sarah sa sinabi mo? Tumitik si Zephyr sa kanya, bahagyang nakangiting mga labi, pero walang bakas ng tuwa sa kanyang mga mata. Umiling siya. Siyempre hindi, taus-puso ako sa aking mungkahi. Kung ganon, kaya mo bang alagaan kaming dalawa? Hindi siya makasagot. Ramdam niyang bigat na bumabara sa kanyang dibdib. Puno yun ng galit. Kung sasabihin niyang oo, gagawin siyang katulong ni Zephyr. Kung sasabihin niyang hindi,
Hindi ba't patutunayan ito ng sinabi niya kanina para lang inisin si Sarah? Pero kahit nagalit siya, hindi niya ito pinakita sa harap ni Zephyr. Pinanatili niyang itsura ng isang kagalang-galang na babae at sinabing, "Nagsasalita lang ako. Hindi naman natin malalaman kung gagana to kung hindi susubukan, hindi ba? Mukhang hindi to uubra. Bata pa si Sarah at hindi niya ako kayang alagaan. Muntis din ako at wala akong lakas para alagaan ng lahat." Binigyan niyang sarili ng lusot. Malumani na sinabi ni Zephyr, "Sa susunod, huwag mo sasabihin ng mga bagay na hindi mo kayang gawin o panindigan." Oo, ibinaba niyang kanyang mga mata at bahagyang pinigilan ng pagkuyom ng kanyang mga kamay. Ang dalawang tao sa harap niya ay parang hindi na siya pinapansin at nagsimula na pang pag-usapan kung masarap ba ang pagkain. "Ang sarap pa rin itong maanghang na alimango," sabi ni Sarah. "Masarap man, huwag kang kumain ng sobra. Dalawa lang ang sapat sa'yo. Kainin mo pang isda," tugon ni Zephyr habang dinadagdagan ng pagkain niya. Abala si Aurora sa pagbabalat ng alimango habang naririnig niya ang boses ni Zephyr paminsan-minsan. Habang patuloy siya sa pagbabalat, lalo siyang naiinis. Sa wakas, nasugatan niyang kanyang kamay sa matulis na siyal ng alimango. Aray! Bahagya siyang napangiwi sa sakit. Sabay na tumingin sa kanya sina Zephyr at Sarah. Tumingin siya kay Zephyr na tila kaawa-awa. "Okay ka lang ba?" tanong ni Zephyr sa kanya. Bahagya siyang tumango habang namumuong luha. "Okay lang." "Ah, mabuti." Malamig na sagot ni Zephyr at hindi na siya pinansin. Parang napipigil na mabulunan si Aurora at namutla ang kanyang mukha sa inis. Pumunta ng banyo si Aurora para hugasan ng sugat, samantalang si Sarah palihim na bumulong gamit ang chopsticks. Mukha siyang pangit kanina. Siguradong galit na galit siya. Yan ang tamang paraan ng pagganti. Naintindihan mo na ba? Tanong ni Zephyr habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya. Oo, naintindihan ko na. Totoong galit na galit si Aurora ngayon. Nasugatan ng kanyang kamay kaya tinugasan niya ang sugat sa banyo at ayaw nang lumabas. Sino bang makakapagsabi kung uutusan na naman siya ni Zephyr na magbalat ng alimango paglabas niya? Nanatili siya sa loob ng banyo ng halos kalahating oras. Paglabas niya tapos na silang kumain. Nakahiga na si Sarah at natutulog. Kinumutan na ito ni Zephyr. Suot na rin ng lalaki ang kanyang coat. "Zephyr, uuwi ka na ba?" tanong ni Aurora. "Shh!" Saway nito sa kanya, sabay senyas ng pagpapatahimik. Malamig ang kanyang mga mata. "Tulog siya, huwag mo siyang gisingin." Napatingin siya kay Sarah at kahit masama ang loob niya, pinilit niyang pigilan ng galit. "Uuwi na rin ako, sabay na tayo." "Oo," tugon ni Zephyr. Hindi siya tumanggi kay Aurora. Ngunit tila may nais tong sabihin sa kanya. Sabay silang lumabas ng silid. Naghanap ng dahilan si Aurora para magsalita, kaya ngumiti siya at nagtanong. "Zephyr, paano kung gawin kong abay si Sarah sa kasal natin?" Malamig na tumingin si Zephyr sa kanya. "Sa tingin mo ba, magpapakasal talaga tayo?" Natigilan si Aurora at agad na namuong luha sa kanyang mga mata. "Pero itong hiling ng mama mo, hindi pa siya tuluyang gumagaling sa sakit niya at halos 1 oras lang siyang nakakabangon sa isang araw. Coax her for now, but there's no need to prepare for a wedding. It's meaningless." Malamig ang tono nito. "Ayoko magsinungaling," tugon niya. Tila nasasaktan at malungkot ang kanyang mga mata. "Inalagaan kong mama mo nitong mga nakaraang araw at naging malapit na ako sa kanya. Mabuti rin siya sa akin at gusto ko siyang paglingkuran. Kung gusto mo maglingkod, kung gusto mo magbigay pugay, araw-araw mo siyang bisitahin sa ospital. Kahit na gusto mo maging anak niya, wala akong tutol." Alam naman ni Zephyr na kahit tumutol siya, pupunta pa rin si Aurora sa ospital. Pero tungkol sa kasal, sabi ko na, hindi na kailangan maghanda. Pwede mo siyang parangalan sa ibang paraan at tsak nagagantipalaan ka niya. Hindi ka naman magsisisi, Zephyr. Gusto ko lang na ang baby ay magkaroon ng kumpletong pamilya. Umiiyak na si Aurora. May pamilya ng bata, bakit kailangan pang magkaroon ng iba? Ikaw ang ina, ang mga magulang mo, ang mga lolo't lola niya. Kayo na ang pinakamalapit na pamilya niya. Kung gusto mo pwedeng maging lola ng anak mong nanay ko at ako naman ang magiging tito niya. Pero hanggang doon na lang yan. Tungkol sa tatay ng bata, pwede ka magsimulang maghanap ngayon o pwede mo akong maghanap ng tao para sa blind date mo. Maliwanag na sinabi ni Zephyr pero masakit ang mga to para kay Aurora. Namumulan ng mga mata niya nang sabihin niyang, "Ikaw ang nagsabi na maging responsable ka sa buhay ng batang ito. Kaya ako nagdesisyong ipanganak siya."
tandaan mo, ang kasunduan natin ay magiging responsable ako sa lahat ng gastusin ng batang ito sa hinaharap at tutulungan ko rin ang pamilya Smith. Pero walang sinabi doon tungkol sa pagmamahal sa'yo o pagpapakasal sa'yo. Malamig at walang emosyon ang tono ni Zephyr. Tinulungan na niyang pamilya nito at handa siyang sagutin ang lahat ng gastusin para sa bata. Nang pumunta siya sa ibang bansa para pag-usapan to, buong pamilya ng mga Smith ang nagpulong at lahat sila'y pumayag sa kasunduan. Matapos masabi ang dapat niyang sabihin, umalis si Zephyr. Habang nakatingin si Aurora sa kanyang papalayong likuran, unti-unting lumitaw ang puot sa kanyang mga mata. Lahat ng ito ay dahil sa haliparot na si Sarah. Habang nakahiga si Sarah, naramdaman niyang tila bumabalik ang kanyang kapayapaan. Matapos ang ilang araw sa ospital, ang amoy ng malinis ng mga sapin at mga kalmadong paligid ng bahay ay nagbigay ng bagong enerhiya sa kanya. Nasa bahay na siya, ilang sandali pa lamang siya sa kama nang tumunog ang kanyang telepono. Pagtingin niya, si Zephyr ang tumatawag. "Kamusta? Nakapagpahinga ka na ba ng maayos?" Tanong ni Zephyr. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. "Oo, maayos naman ako. Nakauwi na ako at nagpapahinga." Sagot niya na may bahid ng ngiti sa labi. "Kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Raquel. Siyang bahala sa'yo." Paalala nito sa kanya. "Salamat, pero ayoko naman laging umasa. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko." Sagot niya. May halong pagtanggi. "Alam ko, pero ayaw ko may mangyaring masama sa'yo ulit. Manatili kang ligtas, okay? Iningatan lang kita." Napatigil siya. Ramdam niyang pag-alala nito sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang kanilang kakaibang relasyon. "Oo, naintindihan ko. Mag-iingat ako." Sagot niya ng mahinahon. Matapos ang kanilang maikling usapan, nagbuntong hininga siya. Muling tumitig si Sarah sa kisame. Iniisip ko ano ba talaga ang lugar niya sa buhay ng lalaki.